Nakarating sa atensyon ng Department of Education o DepEd ang ilang mga insidente na kinasasangkutan ng ilang mga pampublikong guro na ginagamit ang kanilang propesyon sa paglabas ng mga content online, kabilang ang content na gumagamit o nagpapakita ng mga learner na labag sa ethical standards at sa polisiya ng departamento. Sa isang post, video o live stream, mabilis nang nakararating sa publiko ang mga gurong aktibong ibinabahagi sa social media ang kanilang buhay, moments at kung minsan ay mga content na kasama ang kanilang mga estudyante. Dahil dito kamakailan ay naglabas ng paalala ang palasyo at ang Department of Education sa lahat ng pampublikong guro na iwasan na ang ganitong gawain na kung minsan anilay labag na sa ethical standards at polisiya ng departamento. Nagpapaalala rin ang DepEd sa mga guro na panindigan ang kanilang sinumpaang tungkulin at patuloy na maging mabuting huwaran sa kanilang mga mag-aaral. Ang mga guro ay nagsisilbing ikalawang magulang ng mga kabataan at ang paaralan ay nagsisilbing kanilang pangalawang tahanan. Sang-ayon naman dito ang Alliance of Concerned Teacher o ACT. Ayon sa kanila, hindi nila kukonsintihin ang mga gurong gumagawa ng hindi professional na content gamit ang mga estudyante. Well, ang sinasabi po ng Alliance of Concerned Teachers ay hindi dapat makaisang panig lang, no, yung usapin ng professionalism tulad ng pinapaalala ng DepEd doon sa kanyang DepEd order. Hindi naman natin sinasabing mali, no, yung pagpapaalala na ito, at hindi rin naman natin kinukonsinte, no, yung mga teachers na gumagawa, no, ng hindi professional o nagko-content ng mga bata kasi talagang mali po ito. Pero hinahamon din natin yung DepEd sa ganitong konteksto kasi pag-usapin po ng professionalism, kasama po dyan yung decent wage, yung pag-aayos ng aming working conditions. Ayon kay Alliance of Concerned Teacher, Chairperson Ruby Bernardo, dapat din aniya sigurong silipin ng DepEd kung bakit napipilitang humanap ng dagdag kita ang ilang mga guro. Well, marami po sa mga teachers natin, in reality talaga ginagamit yung social media para kumita. Pero hindi rin naman lahat, no? Kasi may iba talaga for their advocacy, magkaroon ng pagkakataon para din ma-inform yung kanilang mga students, o nag-i-enjoy sila, no, doon sa paggamit ng social media para doon sa entertainment. Para naman sa isang magulang na si Charmaine, wala naman aniyang kaso sa kanya kung maisama sa content ng teachers ang kanyang anak basta't harmless at mayroong consent nila. Hindi lang siya, alam mo yun, parang offended sa side ng mother. Kumbaga educational lang din na hindi nakakapag-affect din sa mental health ng mga bata. Kung sakaling ipopost man po yun, pwede may inform din kami just in case. Pero kung sa mga GC-GC lang, okay lang. Pero pag ipopost siya sa social media, para sa security ng mga anak namin, baka kasi uso na AI ngayon. So dapat may formal consent sa amin na i-upload siya sa kanilang social media. Sa huli, malinaw na hindi dapat maisantabi ang seguridad at privacy ng mga bata sa paggawa ng online content. Gayunman, kasabay dito, hamon ng grupo ng mga guro sa DepEd na tugunan din ng mga kondisyong nagtutulak sa ilang mga guro na humanap ng dagdag na kita. At ang professionalism ay hindi lamang anila nasusukat sa kanilang ginagawa online, kundi pati sa kung paano sila sinusuportahan sa kanilang propesyon. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.